Kasi ano bang pinakamagaling na doktor dito sa atin? May kilala ho ba kayong pinakamagaling na doktor sa buong bansa? Diba? Sarili po natin ang pinakamagaling na doktor. Bakit? May sakit ka, bigyan ka ng pinakamagaling na doktor ng isang malaking ospital. Tapos resetahan ka ng gamot, hindi mo ininom. Diba? Gagaling ka ba? Hindi, diba? Natural, hindi ka gagaling kasi hindi ka sumunod. Anong silbi ng magaling na doktor? Diba? Eh kung ikaw inuubo, sinisipot, sumasama ang pakiramdam, wala kang ininom na gamot, natulog ka lang, nagpahinga ka. Pag-gising mo, malakas ka na. Diba? Ang pinakamagaling na doktor, sarili natin. Immune system ng katawan, ang pinakamagaling na doktor. Kahit yung mga incurable disease, pwede mong palakasin sa katawan mo pag malakas ang resistensya mo. Diba? Kain ka ng nutritious food, supplement ka ng vitamins. Makakatulong yan labanan ang mga germs o ang mga bacteria, virus na pwedeng pumasok sa katawan mo. Diba? Ano yung pangalawang sangkap ng First Vita Plus? Dahon ng sili. Ano bang alam natin sa dahon ng sili? Para saan ho ba yun? Tama ho, pangsahog sa tinola. Gulay po diba? Kasi masustansya daw po gulay pansahog sa tinola, dahon ng sili. Kaya lang, ano bang pwedeng idulot na benepisyo nito sa ating katawan? Diba? Kalimitan, nga, ano bang benepisyo nito sa ating katawan? Kasi gulay, masustansya. Kaya lang, para saan yun? Diba? Ang dahon po pala ng sili, maganda siya sa mga muscle, saka joint pain. Diba? Ibig sabihin, pwede siya sa may mga rayuma, anti-rheumatism din po siya. Diba? Maganda rin po siyang pampababa ng cholesterol, blood sugar, saka blood pressure, anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Diba? Yung palang ginagawa ng dahon ng sili. Ang isa pa na gustuhan ko dito, meron po siyang fibrinolytic effect. Ano ho ba yun? Ano ba yung fibrinolytic effect? Ito ho yung makaiwas lumapot ang iyong dugo. Diba? Kasi pag lumapot ang iyong dugo, pwedeng may mabuong dugo. Diba? Pag namuo ang dugo, tataas. Pag tumaas ang pressure ng ugat, pwedeng pumutok. Diba? Pag pumutok, anong tawag doon? Stroke. Diba? Pamilyar po kayo kay FPJ. Palagay ko lahat kilala. Mayaman o ba siya? Ano kung nagawa ng pera na FPJ nung siya na stroke? Diba? Wala. Kay NBI Director kay Coco, pamilyar kayo sa kanya. Diba? Almost 1 month, 26 days sa loob ng hospital. Ang binayaran niya kulang-kulang 1 million. Makapangyarihan, mayaman. Diba? Kaya lang wala din nagawa kanilang pera. Ang yaman nila. So, ibig sabihin pala, lahat tayo pwedeng magkasakit. Kahit mayaman ka, may pera ka, kahit mahirap, pwede kang tamaan ng sakit. Bakit? Saan mo ba nakukuha ang sakit? Sa pagkain, unang-una. Diba? Bukod dun sa hangin, saka sa tubig. Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka kumain? Diba? Hindi. Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka hihinga o iinom? Diba? Hindi. So sa ayaw at sa gusto natin, pwede tayong tamaan ng sakit. Kaya lumabas ang Vita Plus para iwasan mo ang mga pwedeng dumating na sakit sa ating katawan. Yun pong ginawa niya. Diba? So yung dahon ng sili, maganda siya makaiwas sa mga stroke. Diba? Saka sa puso, maganda rin. Bakit? Meron po siyang capsaicin, yung phytochemicals niya. Ito ho yung cardiovascular enhancer o stimulant. Nakakatulong pang palakas ng puso. Diba? Paano? Kasi di ba iiwas lumapot ng dugo. Bakit ka ba mag-chest pain? Kasi baka daw may nagbabarang dugo sa puso, yung ugat mo, di ba? Pag may nagbara yun, di ba, doon nakakatakot. Kasi hindi masuplayan ang system ng katawan mo ng dugo, pwede kang atakehin sa puso. Ang tawag doon, MI, di ba? O yung myocardial infarction, di ba? May nagbarang dugo sa ugat sa puso. Kaya check ang ECG mo di ba? Una-una, pag nag-chest pain, pa-check ECG. Kasi makita doon kung may ischemia o may nagbabarang ugat, dugo, bumabara sa ugat mo, di ba? So, ang ginagawa ng dahon ng sili, iiwasan yung mga ganong pangyayari. Diba? Iwasan lumapot para hindi bumara o hindi magkaroon ng pamumuong dugo. Yun ho ginagawa ng dahon ng sili. Kasi alam lang natin, pang sahog lang sa tinola o kaya sa munggo. Diba? Ano yung pangatlo? Saluyot.
Diba? Ano ho bang ginagawa ng saluyot sa ating katawan? Ito ho yung madulas. Isa po siya sa mataas ang fiber na nasa Vita Plus. Diba? Ito naman daw po pala ang nagre-regulate ng bowel movement. Diba? Paano regulate ng bowel movement? Kasi nakarinig na ho ba kayo nang sa loob ng isang linggo may tao isang beses o 2 beses lang dumudumi? Diba? Madami yung ganyan. Sa loob ng isang linggo, 1 o 2 beses lang dumudumi. Diba? Lalo na minsan yung nagkakaedad, hirap na ang motility ng nila, bowel movement. Ginagawa pa na ng saluyot, siya ay nag-regulate ng bowel movement para ka makadumi araw-araw. Kasi isipin mo, yung mga pinagkainan mo sa bahay, itapon mo sa labas ng bahay. Tapos kinabukasan, balikan mo, hindi kunin ng basurero. Ibang baho ng amoy yan. Isipin mo yung kinakain natin araw-araw, hindi mo mailabas araw-araw. Anong pwedeng idulot sa katawan mo? Toxin, diba? Pollution sa katawan, diba? Ano mong pwedeng mangyari sa atin kung nagiging ganun tayo? Kasi magiging constipated ka, hindi mo malabas ang dumi mo, diba? Anong pwedeng complication ng ating katawan? Unang-una yung kalimitan, almoranas o hemorrhoids. Minsan, magkakaroon ng bleeding hemorrhoids o almoranas. Kulay itim ang pagdumi o may dugo, diba? Okay lang po yun kasi nagagawa agad ng paraan. Ang nakakatakot pong lumabas ngayon o mangyari, pag kulang o constipated o kulang ang fiber mo sa katawan, familiar kayo ngayon, umuuso ang colon cancer. Diba? Dati ho wala niyan. Hindi sikat dati yun eh. Bakit ngayon dumadami ang nagkakasakit ng colon cancer? Kahit mayaman, pwedeng dapuan. Diba? Dahil ho sa mga kinakain. Kasi pag low fiber ang diet mo, pwede kang magkaroon ng mga ganitong klase ng sakit. Yun ang isang pwedeng mangyari sa atin. Kasi dati hindi sikat yung colon cancer eh. Bakit ngayon dumadami? Kasi nabago ang lifestyle natin eh. Diba? Nabago mga kinakain natin. Kaya dumadami rin ang sakit. Doktor, dumadami din. Pansino natin, di ba? Bakit ngayon ang daming specialist ang doktor? Dati naman, internist lang, pediatrician lang, saka surgeon, OB. Di ba? Bakit ngayon merong endocrinologist, di ba? Specialista sa hormone, nephrologist sa kidney, pulmo, cardio. Bakit kaya dumadami ang klase ng doktor? Hindi naman nababawasan ang sakit. Di ba? Dumadami palalo. Kahit dumaming doktor ang sakit, dumadami din eh. Di ba? Kahit anong gawin namin, hindi namin malaman kung bakit. So dahil sa pagkain na nangyayari, di ba? Kasi doon natin nakukuha ang sakit eh. Pansin natin ang high blood o ang cholesterol, dati ho ba uso ang mataas ang cholesterol? Hindi naman, di ba? Bakit ngayon? Pag na-diagnose ka na may cholesterol ka, may gamot agad. Dati wala niyan. Bakit ngayon? Pag sinabi mataas cholesterol mo, may gamot agad. Diba? Alam kasi ng mga drug companies na dadating ang araw kasi nakita nila ang change ng lifestyle ng Pilipino o natin. Nakita nila pagdating ng gantong panahon, tataas cholesterol ng mga Pilipino. Kaya gumawa na sila ng gamot sa cholesterol. Diba? Kasi nabagong pagkain natin eh. Ganun po ang nangyari, di ba? So, ginawa ng saluyot, nag-regulate siya ng bowel movement. Maganda rin ang fiber, pampababa ng blood cholesterol, saka blood sugar, di ba? Mataas ang saluyot doon, di ba? Ano ang pang-apat na sangkap ng Vita Plus? Spinach o ukay, colitis, di ba? Ano naman ho bang ginagawa nito o anong benepisyo nito sa ating katawan, di ba? Nakatulong pala itong expectorant, di ba? Kasi yung may bata, yung magulang niya nag-complain. Bakit daw nung pinainom niya ng Vita Plus yung anak niya nagsuka? Ang sinuka, puros plema. Diba? So nakatulong siyang pampalusaw ng plema, nakatulong siyang expectorant para malabas ang plema. Bukod doon, maganda rin siya sa balat ang saluyot. Nakatulong siya sa may mga skin disease. Lalo na may mga psoriasis, contact dermatitis, diba? Skin asthma. Pwede siyang matulungan ng Vita Plus. Maganda rin ang vitamin A content ng spinach o ng uray. Ay nabanggit ko kanina, maganda rin siya sa balat. Diba? Ang vitamin A maganda sa balat. So, ano pa?